Ciao mga ka-lovers! Today nga ay get ready with me tayo at habang nag-get ready nga ako ay ikikwento ko sa inyo kung gaano sana kadali ang maghanap ng trabaho dito sa Italy kung andito na kayo. Dito nga sa Italy ay ibang-iba talaga ang paraan ng pag-apply sa mga trabaho. Hindi ka pares dyan sa atin na napakarami pang interview portion. Ang mga karaniwan ngang trabaho ng mga estranghera na kaparis ko dito sa Italy ay mga waitress, barista, tagalinis ng bahay, o kaya naman ay badante o yung tinatawag sa atin na caregiver. At kapag nga maghahanap ng trabaho dito ay hindi mo na kailangan pumunta sa mga malalaking company o sa mga agency at kailangan magpa-interview ng katakot-takot. At sa mga trabaho nga na nabanggit ko ay pwedeng mag-apply as a walk-in applicant o yung papasok kayo sa mga negosyo, sa mga bar o sa mga restaurant at magtatanong kayo kung nag-hire sila o nangangailangan sila ng mga tao. Kung masipag nga kayong gumawa ng resume, pwede kayong magdala nun o yung tinatawag dito na curriculum vitae. Pero kung hindi naman ay pwede lang kayong magtanong at iiwan yung cellphone number nyo. At dito nga ang mga waitress o mga barista ay mas gusto nila na marunong magsalita ng English. Buti na lang talaga tayo dyan sa Pilipinas ay second language natin ang English, kaya talagang dito sa Italy ay talaga namang in demand ang mga Pilipino kasi nga ay magaling tayong mag-English. At hindi rin importante dito kung may experience ka o wala sa trabaho. Kaparis ko nung bago ako dito sa Italy, 11 years ago ay wala nga akong ka-experience sa pagbabarista. Bali nga mga ka-lovers, dito na lang ako natuto ng trabaho ko. Oo nga pala, ang trabaho ko dito mga ka-lovers ay isa akong barista o bartender. Wala nga akong kaalam-alam sa pagbabartender noon pagdating ko dito at talagang natuto lang ako by experience. Pero nung bago nga ako dito mga ka-lovers sa Italy, kapares din ng iba nating mga kababayan ay hindi rin naman naging ganun kadali ang buhay dito sa akin. Siyempre kahit saan ay may mga pagsubok talaga tayong pagdadaanan. At ang isa nga sa mga naging bad experience ko noon dito ay yung talagang underpaid ako at napakahaba pa ng oras ng trabaho ko at wala pa akong rest day. At isa nga sa mga payo ko sa mga kababayan natin na bago dito sa Italy, kailangan pag maghahanap kayo ng trabaho ay talagang malakas ang loob nyo at huwag kayong mahihiya. At kung may trabaho na naman kayo, ay huwag kayong puro oo at huwag kayong puro pauto sa mga kasama nyo sa trabaho dahil dito sa Italy ay hindi uso ang promotion. Mas mabait ka ay masasamantalin ka nila. Ciao mga ka-lovers! Thank you!